Rohanon 4:12-13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nagamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kay kinsa magahatag raon niya kita husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aambot. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat Father God sa pagkinabuhi in fellowship with you, sa opportunity sa pagsimba kanimo pinag-ispagtuon sa imong pulong. Nagahangyo ako sa imong pagtabang kanamo, especially sa imong mga kanakan, sa among pagtuon sa imong pulong, nga diin makakaon sila sa imong pulong, malig-on sila, may stable sila sa lang spiritual life. Abangi mong alagad sa man sa pagdala sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Itong topic, don't be deceived. Every good and perfect gift is from God. But in James 1:16-17, it says, don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting arrows. Shifting shadows, no? Now, nayo sa kabutang nga dapat natong masabtan diri og nganong si Santiago nagasulat niini tungod kay bisan man sa ilahang mga panahon. Si Santiago mao kini siya ang pastor sa Jerusalem, and during that time, yes, atong nakita nga ang Jerusalem nakagi sila og grabe usab nga mga persecutions. In fact, nagkatigulaag ni sila. They were persecuted. O gawas niya na nga persecuted sila. Atong nakita nga si Santiago sa gihapon kanunay nga may o nagkapahibalongan to kanila, o niabot gihapon siya sa diin ginatawag na to mga pahimangno nga diin ginaingnan niya niyang mga kaubanan diya sa pagtuo mahitungod sa panghuna-huna sa mga butang nga diin murag nagiging subjective sila. Bisan kita mahimong putang subjective usahay, no? Murag maghuna-huna man ta nga ang atong naangkon ato, no? Murag naghuna-huna ta nga kining akong naangkon karon tungod din ako. Murag ana man ang usahay ta, no? I do not know kung permanente ba, no? Pero most of the time maghuna-huna kita nga tungod din ako. Tungod sa akong paningkamot, tungod sa akong diskarte, tungod sa akong kaalam, muragana ang tao. Now diri atong nakita sa James 1:17, nagapahimangno si Santiago, nagaingon siya sa Cebuano, ayaw ka mo pagpalimbog. Now he is just advising us not kasi ang tao lagi subjective yun ang tao. Mostly dili lang siguro kung mayroon 99% o almost tanan yun, no? Na atong makita subjective yun ang tao. Ubusa mingon si Santiago, ayaw ka mo pagpalimbong, do not
be deceived. Ngano may siya, do not be deceived. Tungod kay ang mga katawhan na deceived. Dili lang iyang gamay nga mga membro dito sa Jerusalem, kundi apil na ta, no? Ang iyang pulong miabot nganhi kanato nga gimaymayan kita ni Santiago nga dapat dili kita maghuna-huna sama nini. Naunsa man din mga panghuna-huna sa mga gitawag nato mga magtutuo dito sa Jerusalem. Now, atong padayon kini siya. Sadyang ningon siya, don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above. So, nasa isulti dere. Buti pasabot nga, you should not be subjective. Dili ka dapat maghuna-huna nga ang imong naangkon karon imo. Wala may ato dere, no? In fact, pagkamatay na to, wag itay mabitbit bisag gamay. Bisag usa ka dako. Bisag pag-unsa ka gwapo ang paliton nga lungon sa tuang paryente o sa tuang pamilya sa tuwa, wala ginaybili sa tubangan sa Dios. Ubusan mo siya, every good and perfect gift is from above. So nabay ato, wala. Wala, no? Kaya mingom siya, every, no? So, the word don't be deceived comes from the Greek word mi planasti, no? Means don't be misled or do not err. Buti pasabot nga ayaw yun pagkasipyat, ayaw yun paghuna-huna usama niya na do not think about that, no? Ayaw ka mong paghuna-huna nga adunay inyo sa kalibutan. Wala giyatuan. Igo lang tang ipahulam sa Diyos sa mga butang atong angkon karon. So, dire nagayon siya. Mi planasti means don't be misled or do not err. From what? So we are being deceived or misled when we are subjective in believing that all that we have is because of who we are. So mo no? Mahimo kita nga madisib kung maghuna-huna kita nga ang mga butang nga naangko nato karon kini naangko nato tungod nato. Wala may atuan ini, no? In fact, dili maganita makahimo og usa ka lugas nga humay. Kinsa kaninya din ha makahimo og usa ka lugas nga humay. Kay dublihon ako akong salo. Wala, no? Wala makahimo nato. And even the Bible says, bisan man gani sa imong ulo, dili ka makabuhat og usa ka buhok. Maputi man o maitong sa Matthew 5. So meaning, buot niya ipasabot, bisan man gani sa gamayng butang mo, wala ba yan is kantidad ng buhok, no? Wala man kantidad. Pero gimensyon niya, bisan usak ka ninyo, walay makabuhat sa usak ka buhok. Buot niya ipasabot, kinintanan because of my grace. Grasya ang tanan nga kung ginahatag na kaninyo. So we are being deceived or misled when we are subjective in believing that all that we have is because of who and what we are. Such as being successful. Kaya na may mga tao nga nagiging successful siya. In fact, nakoy nadunggan last year man yata to, murag valedictory message man yata to niya. Kung sa bato yung nabot, so makung laude ba to o magna kung laude ba to. Pero, samtang nagapaminaw ko, nakana ko, grabe ang tao, no? Minsan nga, dili siya dapat magdaig sa Ginoo. He don't need to give thanks and praise
the Lord. Sa iya daw anaangkon. Kay siya daw ang nagahago ato. Kana ko, ngilngig paminawon ba, no? Murag suma kung daw di manyata to siya. So, naamo ay doon na to, kung nagkanungog mo niya na. Basta mga last year na siya. So, kana ko, niluha paminawon na yun, no? Murag, para sa kuha, okay na lang siguro, dili niya ihatag ang himaya nga to sa Diyos, di na lang siya mo-comment. Okay na lang na. Pero sa ngalan nga may comment siya, murag sa kuha murag nilo paminawon, no? So sometimes we are deceived by our success and our accomplishment. So naman tayo mga success sa atong kinabuhi, kinahanglan i-recognize na to nga this is because of God, not because of us. Kaya unsa naman gud ta? Bisag kuhaan lang tanya ko sa kaugat sa tuang utok, maliso na nga to ang panguna-una, di na ta kabalo kung sa itong buhaton. Wala na ta. O posible pa maggulay ta, no? So, sometimes mao kini ang punto gyud sa pagsulat ni Santiago nga matud pa niya, ayaw kamo pagpalingla, no? Ayaw, do not be deceived, no? Ang inyong pagka-successful dili na tungod sa inyo ha, kundi tungod sa akong grasya. Ako man gani sa tinuod lang, no? Wala man jud ko magtuo nga makagraduate ko. Kaya dili man po na to nako priority nga actually gusto ko makagraduate, pero dili nako priority number 1. Kaya priority number 1 ako nga mga lagad jud ko sa Ginoo. So muna nga akong pag-eskwela ko, kahibalo siguro mo bisag tanaw ninyo lang akong mga record din ha, undang-undang gina eskwela karong tuiga, undang og 3 ka tuig, eskwela na po usa ka semester, undang na po usa ka tuig, eskwela na po 1 semester. Perting dugayan man, no? Nabutan pag-asawa, nangasawa, kuan yun, may kamang yun, taas na panahon. Pero, by God's grace, no? By God's grace, ako dyan nakitain ko, dili niya kabubuton nga ang akong desire, dili po na ihatag. Nakagraduate ng buko, no? So, taas kayo nga panahon. Ang akong mga classmates, nagsagol-sagol na. Nanay, bata pa, na po yung mga kaedad na ko. But nakana kong kiningtanan yun, grasya gikan sa Diyos. Bisan man kamo, no? Sa kaluwasan, grasya sa Diyos. Tanan, mabutang atong nagkong sa kalibutan, grasya sa Diyos. Being educated, wala na, akong i-explain na siya. Being wealthy, basig nanaka ninyo dihay, siguro nag-income, nagdinagko, no? Iyan yung kalimti ang Diyos, no? Ibutan yun ninyo sa inyong isip na this is because of God. So this is not because of you, no? Kaya unsa man ang imong trabaho kung kalito na sa Ginoo, wala, what ay trabaho? Bisa na lang atong panglawas. Di kita katrabaho. Ang Diyos ang sovereign. Siya ang magbubuot sa tanan. That's why bisag unsang mga butang nga dapat natong naangkon, dapat i-recognize nato siya. Dapat na ang kahimayaan nga madawat sa Diyos atong kinabuhi. Dili man kinahanglan nga magsikag sulti o paghimaya sa Diyos, no? Dili man ningon ana. As long as you are in fellowship with God, you are clean before God, you are filled with the Holy Spirit, by that time, you are glorifying God. Dili kinahanglan sa aksyon, no?
Wala na ginaman sa aksyon. In fact, sila ni David sa unang mga panahon, daghang mga ginasulti nila sila mga but God is not interested with the word of their lips, but God is interested with what they think. Na ang ilang una-una, ang ilang motivation sa pagpangalagad sa Diyos, mo ito ng sa Hebrews 4:13, no? Kanunay natong ginabasa ka na, sa mata sa Diyos, wala yoy, walay dili makita sa mata sa Diyos. Ang tanan dayag sa iyang mga mata. O pagkabuto niya sa bima sa judgment, dili kita makapangulipas niya. Ngano man, nabasa niya, bisan man ang motibo sa imuhang una-una. Kung sa may imong motibo sa imuhang pagkinabuhi sa kalibutan, what is the purpose why you are still breathing? Why you are still having life? Nganong buhi pa man ta? Na-purpose ang Ginoo niya na. Kung kuhaon na kita niya, wala na. Muna ang atong purpose. Mabitaw ng buhaton lang ginato ang atong purpose samtang napatas kalibutan. Wala ba yung kita kahibalo, no? Someday, 3 years, 5 years ba, o 10 years ba ka, wala na tas kalibutan. But at least, we are consistent nga nagabuhat sa iyang kabubuton hangtod nga nahuman ang atong kinabuhi. Kay ang atong kinabuhi, lain-lain ni siya atuan, no? Usay, mamili itag klases kamatayon, pero ang kamatayon ba yan, maabot sa tuwa, wala na ito daw man. No? Bisag unsa nga kamatayon ang pamagi sa Diyos. Nayuban, namatay sila, gipaaklan o gamay kayong mananap. Unsa man ang mananapan na? Lamok. Patay kaya po sila. Napoy uban, tiurok lang eroplano, hurog silang tanan. Patay po sila sa eroplano. Pagka-crash eroplano. Nayuban, nagkasakit. Patay sila sa sakit. Nayuban, hipusin. So, lain-lain ang pamagi sa Diyos. Pero, nganong nabuhi pa ta? Naipurpos ang Diyos sa ating kinabuhi. Naipurpos. Ako, sa tinubod lang, nanay duha ka attempt sa kuha. Pero, nawala naman itong usa. Nanapoy lang attempt. Pero, para sa kuha, diligid siya ang nagabuot sa akong kinabuhi. Ang Diyos yun ang nagabuot sa akong kinabuhi. I really heard from his mouth. He want to kill me. Pero, takana ko, no, dili ikaw ang magbubuot sa akong kinabuhi. Adonai Diyos nasa taas. Siya ang nagabuot sa akong kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makakuha sa akong kinabuhi kung dili kabubuton sa Diyos. That's it. Ang ato lang mintras buhi pa ta, unsa may buhaton nato sa ato ang kinabuhi. Nga dapat ang Diyos may himaya sa atong kinabuhi. Unsa man pagkahimaya sa Diyos? Live in fellowship with God. Wala nila nga alternative niya na. Ang uban lang kay dili pag nila ma-picture kung saan ang pagpakig-fellowship ka uban sa Diyos. Kanang nagkinabuhi ka nga limpyo sa tubangan sa Diyos, sunod sa imong panguna-una, limpyo ka, kay bago kang nag-1 John 1:9, o niya, nag-stay ka in fellowship with God. Mura na ikabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. And then after that, nag-yield ka, kung sa mga buluhaton, simba ron, simba ko sa Ginoo. Magtuon ko sa pulong sa Diyos. Unay, nagpadikit-dikit mo, Father God, sangyawan na ko sa pulong sa Ginoo, shira na ko sa pulong sa Ginoo. Nabuhat ni mo ang mga purpose ang tangbuhi pa ka. Unsa ka kung ang atong kinabuhi
nawala sa kalibutan, nga wala nato nabuhat ang atong purpose. Wala na na-abandon nato o na-neglect nato ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Muli ta ditong magpanakla. Sayang. Kasayang, kataas sa panahon, kataas sa gihatag sa Dios na akong panahon. Ako satisfied naman ko sa 60 ba? 60 na ba ako, no? Satisfied na ko, no? At the age of 17, naluwas ko. 60 minus 17, pila? Nakoy 43 years. Siguro daghang mga human good nitong panahon na, pero at least miabot ang panahon nga nakakatong na ko kung saan pag-produce og divine good. So para sa ko anytime wala na ko'y problema. But He is still giving me life. What should I do with the remaining days or months or years akong kinabuhi? Kinahanglan iyahagid ni. Mo nang ingon ni Apostol Pablo, for to me, to live is Christ. Samtang buhi ka, Kristo gyud. And to die is defeated. Abi na ko, huwag mo kabalo na gain. Ginansya na to ang kamatayon. Mo nang dying grace, no? So, kinahanglan masabtan na to na being wealthy, no? Just recognize nga naay Diyos nga nasa luyo nimo ni ana. Nasya nagpaluyo sa imo. Dili na tungod nimo, kundi tungod na sa Diyos. Ang atong Diyos, grabe ka maayo kay siya. O wala gyud pagkausap ang iyang pagkamaayo. Bisan man gani sa mga dili magtutuo, ang Diyos maayo kay sila. Dili lang sila magtutuo. Pero ang kinaiya sa Diyos, sama ra sa mga magtutuo sa dili magtutuo, dili siya musam. Bisag unsa nang gawi nila din ha, ang kinaiya sa Diyos na goodness of God never change. Way pagkausap. Ang tao lang usay mo determinta nga pagana nato kay dili man siya maayo, murag kita mausab dano. Mosa mga itong treatment sila, kaya di man sila maayo sa tuwa. But God never change. That is His essence. That is His character. Mabito itong pagkanta na ito, ganina, the goodness of God ko, well related kay sa akong subject. Wala man po ko nag-ingon sa ilahaw. Wala po nagalikta nila ini o kung sa ilang ipagkanta. Sila rami nag-buot nila mga ikanta dere. So, nakala ko, yes, ang Diyos, ang kamaayo sa Diyos, matagbaw kag yun. Kung nasabtan nimo, kay balo ka mo recognize. Pero kung dili ka kabalo mo recognize, ang imong una-una, nga tungod sa imong pagpaningkamot. So, having a lot of properties, having a lot of accomplishment, usahay ang atong pagkamaayo, being good, sumurag para sa tuwa, umuingon na ta nga amoning nakaangkon ko nining mabutangan. But just remember si Santiago, mao gining sulti ni Santiago sa James 1:16 to 17. Don't be deceived, my dear brothers. Ayaw mo pagpalingla. Ayaw mo pagkamali. Mga igsuon kong pinalangga. Matod pa niya. Tanan nga mga maayong butang, tanang himpit nga mga butang, teleos di siya sa Grego, dili, Sister Beth telos, no? Pero mo ni, mga kang telos nga apelido mo ni, di na nakuha ni, no? Tanan nga mga himpit nga gasa, gikan sa kahitasan. Gikan sa iya. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change. Why pagkausap? Ang iyang pagkamayo, wag ganit pagkausap. Light-shifting shadows.
Bisan man kita nagkamali ta, but God never changes. Usay biya ipareha nato ang Dios sa ato ano? Usay atong ikumpara ang Dios sa tao. Ang Dios dili siya mausab. Kita mausab ta. Now, to think and to believe that what we have on earth was just a result of our hard work, our talent, our strategies, our schemes, our accomplishment, then we are misled or deceived. So, kung una na atong panguna-una, mo nang buti pasabot ni Santiago, nalingla mo. Kaya naguna-una mo nga, inyuhan na o tungod ninyo na. Dili na inyuhan. Walay ato sa kalibutan. Ang tag-iya sa tibuok kalibutan, ang Diyos. Though Satan is the ruler of this world, but God owns everything. Ang Diyos ang tag-iya sa tanan. Now, ngano man nga na-mislead ka, and why we deceive? Because in verse 17 it says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So, every is from the Greek past, or adjective, meaning all or everything. So, buti pasabot nga, kung ang tanang butang, coming from the Father, wala ato, agyan bisa gamay. Kaya tanan man, no? Everything man. And then ang good giving is from the Greek word agathos dosis. Now just remember that dosis is from the word dora, gift. So, agathos, ang iyang hisgutan is, naghisgot sa good, tanang mga mayong hatag. Meaning, all good gifts, both material and spiritual, coming down from the Father. Huwag mo nang mingon si Santiago, ayaw mo pagkamali, ayaw mo pagkatintal, ayaw mo pagkamislead, ayaw mo pagkasala, ayaw mo pagkasayo. Mo nang buti pasabot ni Santiago. Kaya usay, mabot mo ko na itong hunahuna niya na. Nya, raba, grabe ta ka protective sa mga butang nga atong naangkon. Yes, naman tayo right niya na atong protektahan. Pero usahay sa atong pagprotekta, murag naghunahuna na ta nga walay Diyos nga nagproteksyon sa tuwa. Yes, dahil the laws of divine establishment, nga din ang authority of the land, pwede mo protection sa imuha. But there is one who is powerful than the laws of divine establishment, which is God. Ang Diyos. O busa, naging sa diri, material and spiritual is coming down from the Father. Gikan yun sa umahan. Meaning, nothing of everything comes from us, but from our God, the Father. So, we need to recognize Him, no? Dapat, ang atong pagpasalamat tuwa sa iya. Gitagaan man kag, siguro mo ka, I have a good job now. Pasalamat yan, Diyos. Ang uban, naging siya, I have a bad job. Bad job mo na sa inyo, ha? Pasalamat yan, Diyos. Kaya bisag bad na siya nga job, ang Diyos naghatag sa inyo niya na. Para sa inyo, ha? Bad. Ang uban, no job. Pasalamat yan, Diyos. Okay, trabaho, pero nakakaon ka. Kanindot na lang nga, okay, trabaho, nakakaon ka. Ang tanan iya sa Diyos. Pero ang tao, usahay mo ilog. Usahay, magiging subjectively kita, no? Praise God. Nga dili gud siya pareha sa tao. Salamat sa Diyos. Nga ang atong Diyos dili pareha sa ato.
Now, the word perfect here is from the Greek word teleos. From the root word teleo. No? Adjective siya. Meaning full grown. Now, tingala mo nga, ganun gamit niya ang word nga, every good, and then, napag-isig gamit nga, perfect. Every good and perfect gift. No? So, ganun nagagamit siya perfect diri. Nagagamit siya adjective. No? Meaning, full grown. Now, lahi di siya sa katong good nga gisgutan niya sa primero, itong agatos. No? Ang agatos, material or spiritual, i-provide sa Diyos. But this one, kining gisgutan niya perfect diri, nagpasabot siya sa full grown, especially of the completeness of Christian character. So, buti pasabot, lahi ning perfect gift nga yung gisgutan diri. Ang perfect gift nga yung gisgutan diri, naghisgot siya mahitungod sa usa ka magtotoo nga hamtong. Buti pasabot, ang usa ka magtotoo nga na-change siya into Christ-like character, lahi, perfect ang iyang gasa nga nadawat. Dili lang nga nakadawat siya og good gift, but perfect gift. Nga naman, it is out of his spiritual maturity. Ang kalipay niya, ang genuine happiness niya is because of his spiritual maturity. But, sa makana kita na, grabe po no, tanawa ragod ng gisulti diya sa Matthew 5. Kung sa gingon ni si Jesus Christ mismo ang nagsulti din na sa Matthew 5, 35 to 36 nga. Ang iyang gisgutan, ang Diyos nagapasiga sa adlaw para sa mga matarong o sa mga dili matarong. What does it mean? Meaning, ang iyang kamaayo, dili lang sa mga matarong, kundi bisan man sa mga dili matarong. Di ba? Wa ba ninyo nakita na ang pagkamaayo sa Diyos? Wala siya pinalabi. Doon na siya divine discipline sa usa ka magtotoo nga magkarnal. Pwede siyang modisiplina para nga makabalik nga to sa iya. Pero ang iyang pag-atiman sa tanan, ang iyang kamaayo mo iyang pahamtang manhi kanato. But this one, mahimo siyang perfect tungod kay spiritual ka, nag-enjoy ka sa panalangin nga imong nadawat o satisfied ka sa imong mga naangkon sa kalibutan. Natagbaw ka, nahimaya ang Diyos sa pinagi sa Bible doctrine. True Bible doctrine in the soul. Kailangan kay Bible doctrine din sa imong kalag. Right look of the mentality. So tungod sa Bible doctrine in the soul, nasabtan nimo nga, ang tanan ding butang, ihagikan sa Diyos. Kung dili kahamtong, di man ka muna niya na, subjective ka man. Ako goy na ning kamot ini, naghago ko nini, nagantos ko nini, nag-eskwela kog mayo, nahimo kong cum laude tungod sa akong pag-study, pagpanikamot. Now, mao gina ang imong kinabuhi. Mabot ka sa unahan niya na ang kapoy. Nga naman, wala kay appreciation. Wala kay gratitude. Sa taas, nga mo naghatag din mo kaalam, naghatag din mo kusog, naghatag din mo opportunity. Grasya sa Diyos na, no? Dili na tungod na to. Usay, daghang kitag plano, pero matingala ta nga, ganun dito gid akong direksyon. Dili ang gusto na akong direksyon, Ginoo, pero ganun direksyon ko. Naday say, mas based ang plano sa Diyos sa pangkinabuhi. Mo nang favorito na nga bersikulo nila ni Jack Ujay, no? Jeremiah 29:11, no? Bisan ka mo siguro ka memorize mo na yan. So, pagkanindot sa plano sa Diyos atong kinabuhi. O kung kita mo align ta sa iyang plano, perfect. Nindot kayo.
So kung ang Bible doctrine nga nasa tong kalag, mo'y nagagiya o nagatudlo na to sa pagpangalagad sa Ginoo, mo nang nag-enjoy kasi mo ang kinabuhi. Nagmalipayon ka. So ang gift is from the Greek word dorima, dora, no? Now, meaning bestowment. Pag mag-hisog ka ni kag-gift, gasa gina siya. Mabito na ang salvation. Pag mo yung kag-episodos 8-9, gasa ang kaluwasan. Nganong gitawag siya gasa? Gikan sa pulong dorima. Bestowment. Gihatag sa Diyos. Wala na mong gitrabahuan. Wala na mong gihaguan. Naghagok ba ka sa dahil bituo ka? Wala. Sa imong pagtulang kang Kristo Jesus, automatic ang kaluwasan may effect. Kanang gitawag og efficacious grace, may epekto nga kanimo. So meaning bestowment from the original word doreomai, no? And then from above, is from the Greek word anodin, adverb siya meaning from heaven. So tanang mga butang nga atong nangkon sa kalibutan, dili niya to. Di ka na siya. Nya usahay biya, usik-usika na to, no? Nasa gihatag sa tuwa, nasa purpose sa tuwang bahandi, nasa purpose nini, sa unsa nga katuyuan, nga diin, mahimaya siya. Pero sometimes, gi-spend na to sa the other way, no? Amo na yung sa kabantayan na to. Kung ang Diyos nagapanalangin sa imuha, nasa purpose o ganong ipanalanginan ka. No? Dili parang usik-usikan nimo like the prodigal son, kung dili na sa purpose sa imuha, anak ng mga panalangin. No? So, coming down is from the Greek word katabainon. Katabainon, no? Coming down. To come down from the Father. So, dili kita tuwa, no? Dili kita tuwa. Munang dili ta dapat mangkon. Gatagan ta niya kusog para makatrabaho ta. Gitagantan niya kaalam. Ang atong tiil makalakaw. Atong kamot makalihok, makatrabaho. So kining tanan niya sa Diyos. So ang word diri change, who does not change, is from the Greek word paralagi. So gikuha sa noun, feminine, pero mingo feminine ba dahil Ginoo, no? Actually nagiskot sa iyang karakter, sa iyang essence, no? So meaning, the Father's essence of good character has no place of changes. Wala di pagkausap ang pagkamaayo sa Diyos. Kanang nasuko ta sa itong kaugalingon kay failure ta, sama na ta nga nasuko ta sa Diyos. Namtay mga panahon nga na frustrated ta, no? Kay murag natay kalabuton ba, natay mga ambisyon niya, wala itong mabot niya, nasuko ta sa itong kaugalingon. Gikasukan na to ang atong kaugalingon. Murag sama ta sa mga Hudiyo. Padulong sila sa promised land nga filled with milk and honey. Padulong na sila sa dapit nga filled with milk and honey. Pero di gid sila kaabot dito tungod kay nagsigis nag-complain. Complain. Miriba. Subusa hurot yun sila kamatay sa wilderness. Sunod sa 40 katuig, duha ra gid taon ang nahibilin sa ilaha nga nakalusot sa land of promise, Canaan. Oh, grabe. Pila sila? More than 2 million sila nga naggikan sa Egypt padulong sa Canaan. Duha lang nakasulod sa land of promise. Buti pasabot. Duha lang nag-mature. Sa tuwa karon, no? Ginatudluan kita og pulong sa Dios para mag-mature ta. Kinsa lang ka sa tuwa ang nag-mature. Kinsa lang ka sa tuwa ang nagpahulay diya sa Ginoo. Nag-faith race. Kinsa lang ka sa tuwa ang nagpadayon sa pagpakig-fellowship sa Dios para makalusog ta sa promised land. Kasi ang promised land nato nasa spiritual maturity. Dili na ta kinahanglan mo adto sa Jerusalem kay tuwa itong promised land, no?
Ang atong promised land karon is spiritual maturity. When you reach to spiritual maturity, naangkunin mo ang promised land. Ang objective sa Christian way of life is spiritual maturity. Kaya nag-enjoy na kasi mong spirituhan ng pagkinabuhi. Nagkinabuhi na ka nga in fellowship with God. Bisag asa ka mo ito, ay mo na gyud di jud ka gusto nga malayo sa Dios. Dili ka gusto nga sukway sa plano sa Dios. Sumunang kabubutod sa Dios nga magatubo gid kita. Mabita lang si Pedro nagaingon gid, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This is grace. Kini nga subject is grace. Grace oriented din siya. In James 1:17. Nga dili ka maghuna-huna nga imuha grace oriented. Naghuna-huna ka nga tungod man ni sa Dios, yaha man ni tanan. Sa Dios ang himaya, no? No. Sabi nga apelere. So, perfect is from the Greek word teleos. Balik man tayo ka naman. So, like shifting and turning or change of mutation. Ang shifting din, no? Ay, sa balik tayo kadali. Kaya mura king laktaw ni siya pa. So like shifting means not turning or change of mutation. Mo ni siya sa Griego ang kining shifting. Pero ang iyang gisgutan din nga ang Dios di gyud maliso o gamay ang iyang karakter. Dili gyud bisag gamay lang kay nga liso niya na, di maliso ang kamaayo sa Dios. Magpabilin gyud ang Dios, nagpabilin ang Dios nga maayo sa iyang kinabuhi o wala gyud tinta sa usa ka sala o bisan man sa pagkausab. Ana ang kinabuhi sa Dios, like shifting, not turning or change or mutation. Shadow is from the aposkiasma, now neuter, no? Abot sabot ang shadow manggod kung atong tanaw ng shadow, murag nagdepende siya sa katong usa ka object na shadow din na. O ang Dios wala gyud pagkausab. Bisag shadow, bisag gamay lang ang shadow din na. Sa pagkausab wala gyud. Now principles. Diri kita sa principles. The fact that we have everything in life, both the good gift and the perfect gift, is not because of who and what we are, but because of who and what He is. I just do hope nga nakuha nato kini siya, no? Tanang butang, no? Number 2, human being has no power to produce food. Only God produces food, bestowed for the benefits of human being. Ang Diyos ang nag-provide nato nining tanan. Number 3, good health is in God's prerogative. Our strength and our wisdom belongs to God, and we owe this from Him. Atong panglawas, no? Gamay ra may bikini ni atong panglawas. And then number 4, we have a farm. Siguro kung nakay farm, a good job, nakay may trabaho or a business, ingon kay imong livelihood. Just remember that these are all from God. And then number 5, we are just a beneficiary of God's grace and His unfailing love. So atong nakita diri, no? Beneficiary lang ta. Nakabenepisyo lang ta tungod sa grasya sa Dios o sa iyang walay pagkapakyas
nga gugma. Now, the fact that we have almost everything is a gift from God. Siguro, kung imong tanawon siguro, imong kahimtang karon, 90% man siguro, murag na anak ko tanan. Ang wala na lang siguro na ako, helicopter na lang siguro, aeroplano, o barko. So, pero, siguro, kung maguna-una ka, murag na anak ako ang tanan da. No? Siguro, may ko, balay, na ako'y balay, sakyanan, na ako'y sakyanan, motor, nana, bike, nana, pagkaon, nana. So, murag, makahuna-una na siguro kaya nga, almost na, nana ka. Yes, probably you have everything or almost everything, no? Di man siguro everything, ganyan mo kaiwa, no? So, hinumdumi nga kalantanan niya sa Diyos. You have life, naginhawa pa ka, no? You still breathing. Praise the Lord, we are still breathing. Napakay mabuhat sa Ginoo. Mausay man lagi kay napatay mabuhat sa kalibutan na itong una-una, no? Ang ba nila, please yours, no? Please yours. Lipay-lipay sa kalibutan. Okay na po doon ang pleasures within kung nakasunod siya sa plano sa Diyos, within, nakapasok siya sa plano sa Diyos, no? You are still breathing. Kung sa may purpose nga naginhawa pa ta, no? You have good health. Di ba? Makadungog patagin sakto, makakita patagin sakto, makalakaw pa ta, makalaag pa ta, pwede pagkita ambot, tugutan pa pa tayo ni Gatong Japan, no? So, napatay opportunity. Kung itugot sa Diyos. Dito na Bible conference sa Japan sa August 15-16. Just pray, no? I-appeal ko sa prayer ninyo kay naibuluhoton dito, especially mga new believers tong mga tao dito. I do not know unsay impact, but I need to go, no? Kinahanglan ko maka-adto dito, at least makashare ko sila. I just remember during those time when we started in Panabo, we started with 3 people, no? And now daghan na sila. And when I started in Samal, we only started with probably 5 or 6 people. But by now, nadugangan na sila, no? And Pastor Brendo started in Santo Tomas, probably nagsugod siya sa gamay. Karon akong tanaw-tanaw murag wag man siya mag-double, pero almost double na daw, no? So ano lang ang buluhaton, no? Mag-start ta sa few who are willing and interested. So just ibutangin mo na nga prinsipyo nga God does not require many people to have a ministry. Ang iyang gingon diha, 2 or 3 gathered together in my name, there I am in their midst. God is not requiring us to have 1,000 people, 100 people, or 1,000,000 people para nga makaingon ta nga natay bulhaton para siya. No. 2 or 3 gathered together in His name. But sabot, kung nako'y tudluan nga usa, okay na na. Ako nga magtutudlo, o siya nga akong tudluan, in the sight of God, as long nga ang among motive is insakto sa iya, that's it. 2 or 3 gathered together. Mara na, no? Then you have food, shelter, and clothing. So, murag kini, murag given naman guni kay ang Philippians 4:19. And my God shall supply all your need. Tanan naman diha. So, food, shelter, and clothing. Ano na siya? Farm, job, business,
Good family. Kumusta yung pamilya? So, nindot ninyong relasyon sa imong pamilya, pasalamati ang Diyos ni Ana. No? Tagaan ka o pamilya sa Diyos. Praise the Lord for that. Salamat sa Diyos. Na kay husband, na kay wife, na kay anak. Pasalamati ang Diyos ni Ana. You have properties and wealth. You have salvation and eternal life. Pabali mo kipasalamatan ng Diyos ni Ana. Na kay kaluwasan. Nakashare pa yung ka sa eternal life niya sa Diyos. And then you have a spiritual life. Kinigyon. Nagtubo ka sa pagkahamtong. Na-experience ni mo ang pagka-espirituhanon, matagkaroon o gunya. And because of that, you have the happiness of God. You share the happiness of God. Pasalamati ang Diyos niya na. Walay makakumpara niya na. Di na pwede ibaligya og milyon ang imuhang happiness nga naangkon sa Ginoo. Tagang kag milyon niya, trouble kay ka, asam ka. Butan na to. Tagang kay kag millions, pero ang imong utok man, kusog pa sa tuyok sa kasing. Trouble kayo kay, kumusta na dito? Ang business dito. Tuyok yung ulo. Hantod. Butan kasi mong kamatayon nga, white pahulay ang imong ulo. Nagsigig tuyok. Pero kung tagaan ka sa Ginoo enough, pero nakashare ka sa happiness of God, wow. Peaceful. Magduyan-duyan na ko diri. Asa man ka, katong nagduyan-duyan lang, malinawan kayo, o katong perting bisihan na nagtuyok na sa ihang mga negosyo, way kalinaw. Kamoy akong papilion, asa mo? Basi gusto mo ito nagtuyok. Sige, das maginin niyo to. Diba, grabe ang misery ninyong maangkon. Pero kung makakaton mo, kung saan pagpahulay diya sa Ginoo, magkinabuhi in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, limpyo sa tubangan sa Diyos, nasabtan ni mo ang imong kinabuhi nga, maudining kinabuhi, this is life, dili ni mo ikambyo na sa mga millions kalibutan. I do believe nga mo pili di kag para sa Diyos. So you have a spiritual life. And share the happiness of God. Pasalamatan na ito ang Diyos niya na. Sabi niya. And then you have everything and you shall not want. Wala na kay kinahanglan pa. Material o spiritual anana kanimo. Sorry. Wala mong tao-tao sa sarilo Anyway, human naman tano. So remember, don't forget and do not be deceived. James 1:17. James 1:17 said, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. To God be all the glory. Mag-ampo ta ngayon ang sa pagtindog. Amahan namo nga Diyos, salamat sa panahon nga gihatag nga ni kanamo, bisa man sa pag-simba kanimo, pagtuon sa imong pulong. Yes, bisa man ining usa ka bersikulo sa James 1 or 16 o bisa man sa verse 17. Kining nga mga bersikulo, Father God, nagatudlo nga ni kanamo na nabuhi kami tungod sa imong grasya. Dili tungod sa among paningkamot, paghago, mga kaalam, kundi tungod sa kadako sa imong grasya nga ni kanamo. O ginabalik kinamo ang tanan nga mga dungog ug himaya nga nakanimo, Father God, kay ang mga butang nga among naangkon kining tanan gikan man kanimo. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong kamaayo, sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Kining tanan ang ginauli
Ginapasalamatan di lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.